Ipinanganak sa mga petsa na ito. Maaaring nasa iyo na ang blueprint ng isang hinaharap na milyonaryo at ni hindi mo pa ito alam. Hindi lahat ng kapanganakan ay karaniwan. At sa Budismo, wala ni isa mang kapanganakan ang nagkataon lamang. Dahil sa mismong sandali na huminga ka sa unang pagkakataon, ang mga bituin, ang karma, ang enerhiya ng universo, ay nagkaisa upang bigyan ka ng isang mapa. Isang nakatagong script. Isang tahimik na bulong mula sa banal na nagsasabing, sa buhay na ito maaaring ito na ang panahon para putulin ang lumang siklo. Pero heto ang lihim. Hindi sumisigaw ang mapa. Hindi ito namimilit. Tahimik itong naghihintay hanggang sa magising ka at maalala. At kung ipinanganak ka sa ilang partikular na mga araw. Mga araw na may sinaunang enerhiya ng kayamanan na hinabi sa pinakapuso nito. Maaaring nasa mismong landas ka na patungo sa kasaganaan. Hindi ka huli. Ngayon ka lang handang makita ito. Kaya itanong mo sa sarili mo, ipinanganak ka ba na may kayamanang nakaukit na sa iyong kaluluwa? Tuklasin natin. Sa Budismo, itinuturo sa atin na ang kapanganakan ay hindi isang aksidente. Hindi lang ito pisikal na pangyayari, isa itong karmic na lagusan. Ang eksaktong sandali ng iyong pagdating sa mundong ito ay hindi basta-basta ikaw mismo ang pumili nito. Bago ka pa man nagkaroon ng pangalan. At noong pinili mo ang sandaling iyon, pinili mo rin ang iyong mga hamon. Ang iyong mga biyaya. At pati na rin ang landas mo patungo sa kayamanan. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, matagal na nating nadarama ang katotohanan ito sa ating buto. Na ang mga kaarawan ay mahalaga. Na may mga numerong swerte. Na ang ating pananaw, ang malalim nating pakiramdam, ay marunong kumilatis kung sino ang nakatakdang makarating sa mas mataas na antas. Pero heto ang madalas na hindi napapansin. Hindi sapat ang ipinanganak kang maswerte. Kailangan mong magising sa swerteng iyon. Kailangan mo itong buhayin. Hubugin. Lakaran na parang tahimik na kasama, hindi maingay na pangako. Sa videong ito, hindi kami nagbibigay ng pamahiin. Ibinibigay namin ang alignment, ang pagkakatugma. Ihahayag natin ang makapangyarihang mga petsa na may dalang enerhiya ng milyonaryo. Ang enerhiya sa likod ng mga ito na nakaugat sa batas ng karmang Budista at karunungan ng kaluluwang Pilipino. At ang pinakamahalaga, kung paano mo magagamit ang kaalamang ito upang umangat. Dahil baka ang totoo, hindi mo kailangang habulin ang kayamanan. Baka kailangan mo lang alalahanin na matagal na pala nitong hinahabol ka. Yan enerhiya ng iyong araw ng kapanganakan. Bago natin pag-usapan ang mga partikular na petsa ng kapanganakan, kailangan muna nating unawain kung bakit mahalaga ang mga ito. Sa pilosopiyang Budista, ang sandali ng kapanganakan ay hindi simula, ito ay pagpapatuloy. Pagpapatuloy ng karma, ng mga kontrata ng kaluluwa, ng enerhiya na dinala mula sa mga nakaraang buhay. Kapag ipinanganak ka, hindi ka lang pumapasok sa isang pamilya o bansa. Pumapasok ka sa isang tiyak na vibrational field, isang sandali sa panahon na may sariling dalang frequency. Ang ilan sa mga frequency na ito ay nakahanay sa healing, pagpapagaling. Ang ilan ay nakatuon sa teaching, pagtuturo. At ang ilan, ang bihira, ay nakahanay sa enerhiya ng kasaganaan. Pero hindi ito ang yaman na gaya ng pagkaintindi ng modernong lipunan. Hindi lang ito pera, ginto, o laman ng bank account. Ang pinag-uusapan natin ay energetic wealth, ang kakayahang lumikha, tumanggap, at mapanatili ang kasaganaan sa lahat ng anyo. Kabilang dito ang pera. Pero pati rin ang oras. Kapayapaan. Pagkakataon. Paglago. Ang uri ng yaman na kusa tahimik na lumalago, hindi mula sa pagod, kundi mula sa pagkakatugma. Dito na nagiging kapanapanabik ang lahat. Sa Budistang numerolohiya at mga sinaunang turo ng silangan, bawat numero ay buhay. Ito ay may dalang enerhiya. Isang frequency. Isang code. May mga partikular na petsa, mga araw sa buwan, na pinaniniwala ang nagdadala ng bukas na enerhiya para sa tiyak na mga landas sa buhay. May mga araw na may dalang healing na enerhiya. May mga araw ng mga mandirigma. At mayroon ding mga araw na may binhi ng kapalarang pinansyal. At ang paniniwalang ito, hindi rin banyaga sa kaluluwang Pilipino. Sa maraming tahanang Pilipino, may malay na tayo rito. Huwag kang magnegosyo sa ganitong petsa. O kaya, pag ipinanganak sa buwang yan, matalino yan. Matagal na nating nadarama na may kapangyarihan ang ilang mga petsa, kahit wala tayong eksaktong salita para rito.
Ngayon, gamit ang lente ng Budismo at ang karunungan ng ating pagka-Pilipino, ihahayag natin ang mga araw ng kapanganakan na pinakanakaalin sa kasaganaan. Pero ang mas mahalaga ipapaliwanag natin kung bakit. Dahil ang kaalaman na walang pagkakaintindi ay trivia lang. Pero ang kaalaman na may pag-unawa, isang espiritual na kasangkapan. Kaya kung minsan mo nang naitanong sa sarili mo, may espesyal ba sa araw ng kapanganakan ko? Malapit mo na itong malaman. Ilay petsa ng kapanganakan ni aktibo layaman. Hindi lahat ng araw ng kapanganakan ay pantay-pantay. At sa Budismo, lalo na sa tradisyonal na numerolohiya at karmic na mga siklo, may ilang partikular na petsa na kilala sa pagdadala ng enerhiya ng kasaganaan, manifestation, at pinansyal na karma. Hindi aksidente ang pagiging swerte ng mga araw na ito. Konektado sila sa batas ng ritmo, enerhiya ng paglikha, at espiritual na pahintulot upang tumanggap. Narito ang ilang mahahalagang araw ng kapanganakan na, ayon sa sinaunang sistemang Budista at numerolohikal na vibration, ay malapit na nakaalin sa enerhiya ng pera, lalo na kapag isinabuhay ng may malay at pagkatugma. Ipinanganak sa ika-8, 17 o 26 ng alinmang buwan. Ipinanganak ka sa ilalim ng kapangyarihan ng numerong 8, ang pinaka-iconic na simbolo ng yaman sa kulturang Silanganin at Pilipino. Bakit ito mahalaga? Ang 8 ay numero ng infinity at enerhiyang umiikot, kung ano ang ibinigay mo, babalik ito ng mas marami. Sa Budismo at tradisyong Chino-Pilipino, ang 8 ay madalas tawaging numero ng negosyo. Kung ito ang araw ng iyong kapanganakan, dala mo ang vibration ng isang tagapagtayo, tagapag-ayos, at taong itinakdang humawak ng malalaking enerhiya, kabilang ang pera. Katangian ng milyonaryo. Hindi ka lang nangangarap, gumagawa ka ng mga sistema. Ang yaman mo ay dumarating sa pamamagitan ng estruktura, long-term na pananaw, at disiplinang nakaalin sa iyong layunin. Ipinanganak sa ika-1, 10, 11 o 28. Ito ang kapangyarihan ng pagiging pinuno at natatanging kaluluwa. Nakahanay ka sa enerhiya ng araw, Sun. Bakit ito mahalaga? Sa Budistang at Pilipinong metapisika, ang isa ay numero ng tagapagpasimula. Ang pera mo ay hindi galing sa pagsunod, kundi sa pagiging una, pagiging matapang, at paninindigan sa tunay mong pagkatao. Katangian ng milyonaryo. Ang yaman mo ay konektado sa personal branding, kalayaan, at lakas ng loob na makita ng buong buo. Pero kung itinatago mo ang sarili mo, bumabagsak ang iyong enerhiya. Ipinanganak sa ika-3, 12, 21 o 30. Dala mo ang vibration ng creator at communicator. Bakit ito mahalaga? Ang numerong 3 ay konektado sa pagpapahayag, kasiyahan, at pagdami. Ito ay yaman para sa mga tao na namamayani sa media, pagtuturo, pagsasalita, content creation, o anumang uri ng malikhain at bukas na pagpapahayag ng sarili. Katangian ng milyonaryo. Ipinanganak kang mag-akit ng kayamanan sa pamamagitan ng inspirasyon. Ang pera mo ay dumarating sa pamamagitan ng visibility, charisma, at pagbahagi ng katotohanan, hindi sa pananahimik o pagiging maliit. Ipinanganak sa ika-6, 15 o 24. Ito ang mga numero ng healer at harmonizer, at may mas banayad ngunit makapangyarihang enerhiya ng yaman. Bakit ito mahalaga? Ang numerong 6 ay malalim na iginagalang sa Budismo at Pilipinong espiritualidad, ito ay kumakatawan sa serbisyo, pamilya, at debosyon. Dumarating ang yaman kapag nagbibigay ka mula sa overflow, hindi sa sariling pagsasakripisyo. Katangian ng milyonaryo. Inaakit mo ang yaman kapag tumigil ka sa labis na pagbibigay at nagsimulang singilin ang tunay mong halaga. Pinapayagan ka ng karma na umunlad, pero kailangan mong sirain ang paniniwalang ang spiritual ay dapat mahirap. Ipinanganak sa ika-5, 14 o 23. Ito ang numero ng adventure, punang galaw, pagbabago, at mataas na mental energy. Bakit ito mahalaga? Ang numerong 5 ay umuunlad sa flexibility, kakayahang umangkop, at sa makabagong digital na espasyo. Sa Budistang numerolohiya, sinusubok nito ang kakayahan mong sumabay sa daloy ng buhay, at ginagantimpalaan ang mga marunong magtiwala sa proseso. Katangian ng milyonaryo. Nakatakda kang kumita sa pamamagitan ng online platforms, bagong ideya, freelancing, o anumang larangan na nagbibigay sa iyo ng kalayaan. Natagpuan ka ng pera kapag tumigil ka sa paghahangad ng stability at nagsimulang maging strategically fluid. Paalala para sa lahat.
Kung hindi kasama ang araw ng kapanganakan mo sa listahan, huwag mabahala, hindi ibig sabihin ito na hindi ka nakaalin sa yaman. Ang mga petsang ito ay may lamang-lamang isang paunang lakas. Pero sa Budismo, higit na mahalaga ang malay na pagkilos, hindi pagkabit sa ego, at pagkakaintindi sa enerhiya kaysa sa mga numero lang. Ang yaman ay hindi otomatikong ibinibigay batay sa kapanganakan. Pero maaari itong i-activate sa pamamagitan ng iyong awareness. At iyan ang susunod nating tatalakayin. Iyan itatlo harang ene humahadlang SND hinaharap ni milyonaryo. Maaaring ipinanganak ka sa tamang tipetsa. Maaaring dala mo ang tamang enerhiya. Maaaring nagsusumikap ka, taos-pusong nananalangin, at sinusunod ang bawat ritual na itinuro sa'yo. At gayon paman, pakiramdam mo'y parang wala pa ring nangyayari. Patuloy mong tinatanong, bakit parang hindi ito gumagana para sa akin? Ang totoo, hindi ito palaging tungkol sa tamang timing. Minsan, tungkol ito sa kung ano pa ang daladala mo sa loob. Kahit pa ipinanganak kang may enerhiya ng kasaganaan, may mga espiritual at emosyonal na harang na maaaring bumagal, humina, o mabaluktot ang agos nito. Narito ang tatlong pinakakaraniwang harang, lalo na sa mga taong espiritual, at lalo na sa kulturang Pilipino. 1. Takot na mapansin o makilala. Itinuro sa iyo na maging mapagpakumbaba. Tahimik lang. Magpasalamat. Huwag masyadong humingi. Pero sa proseso nito, baka nabuo mo ang takot na maging visible. Takot na kapag nagniningning ka, huhusgahan ka ng iba. Na kapag umasenso ka, sasabihin ng iba, nagbago ka na. Ito ang isa sa pinakamalalakas na money blocks. Ang paniniwalang abundance katumbas equals attention katumbas equals danger. Sa Budismo, ang takot na ito ay ugat ng attachment sa ego. Kapag inakalang ang pagiging nakikita ay yabang, tinatago natin ang ating mga biyaya. At kapag tinatago mo ang iyong mga biyaya, tinatanggihan mo rin ang iyong yaman. Healing affirmation. Hinahayaan kong makita ako, hindi para sa ego, kundi para sa paglilingkod. 2. Guilt o konsensyang tumatanggap ng higit sa iba. Sa mga pamilyang Pilipino, madalas tayong tinuturuan na magbahagi palagi. Na huwag kalimutan ang pinanggalingan. Na magbigay at magbigay pa, kahit kapos na tayo. Habang ito'y nagpapalalim ng kabutihan, maaari rin itong likhain ang spiritual guilt. Ang paniniwala na ang pagkakaroon ng higit ay pagiging makasarili. Pero sa Budismo, ang detachment ay hindi nangangahulugang denial. Hindi ka narito para pasanin ang kahirapan ng lahat bilang penitensya. Karapat-dapat kang tumanggap basta't natututo ka ring ipadaloy ito sa iba. Ang guilt ay hindi kabutihan. Isa itong anyo ng tahimik na pagsabotahe sa sarili. Healing affirmation. Habang mas marami akong natatanggap, mas marami akong naibibigay. 3. Paniniwalang masama, marumi, o nakakaabala ang pera. Maging tapat tayo, marami sa mga espiritual na tao ang may tahimik na paniniwala na ang pera ay hindi banal. Na ang kayamanan ay tiwali. Na habang dumarami ang pera, lalong lumalaki ang ego. Ito ay isang block na namanan natin mula sa mga siglo ng trauma, kolonisasyon, at relihiyosong kontrol. Sinasabi nito, ang mga espiritual na tao ay dapat simple. Mahirap. Tahimik. Ngunit paalala ng Budismo, hindi pera ang pinagmumula ng pagdurusa, kundi ang attachment. Kasakiman, hindi ginto. Ego, hindi kita. Ang pera ay neutral. Nagiging kung sino ka. Kung ikaw ay mabuti, pera ay nagiging kabutihan. Kung ikaw ay nakaugat, nagiging epekto ito. Kung ikaw ay nakaalin, nagiging kapayapaan ito. Hindi mo kailangang mamili sa pagitan ng espiritu at tagumpay. Ipinanganak kang pag-isahin ang dalawa. Healing affirmation. Maaari akong maging espiritual at masagana sa parehong panahon. Paano iaktiba Benji iyong milyonaryong enerhiya? Ngayon na nauunawaan mo na ang enerhiya ng iyong araw ng kapanganakan. At ang mga harang na tahimik na humahadlang sayo. Pag-usapan natin ang activation, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng enerhiyang pahintulot. Hindi sa pagsusumikap ng labis, kundi sa mas malalim na alignment. Sa Budismo, ang activation ay hindi tungkol sa paghabol. Ito ay ang pagtahimik ng ingay, pagbabalik sa sentro, at pagbibigay daan sa natural mong frequency na lumitaw. Kaya paano mo gigisingin ang landas ng kasaganaan na maaaring nakakode na sayo?
Narito ang 4 na sagradong at praktikal na hakbang ginabayan ng karunungang Budista at ugat ng espiritualidad ng mga Pilipino. 1. Kauna-unahang kausap ang iyong sariling enerhiya. Sa Budistang kasanayan, ang salitang binibigkas ay banal. Ang sinasabi mo ay nagiging vibration, at ang vibration ay humuhubog sa landas mo. Tuwing umaga, bago mo harapin ang mundo, harapin mo muna ang iyong sarili. Simpleng activation affirmation. Ligtas akong tumanggap. Pinahihintulutan akong yumaman. Hindi ako humahabol, inaakit ko ang tugma sa aking kaluluwa. Huwag mong sabihin ito mula sa desperasyon, sabihin ito ng may presensya. Hayaan mong bumuo ito ng alon sa iyong energy field. Hayaan mong marinig ito ng iyong mga selula. Hayaan mong tumugon ang araw. Sa espiritualidad ng Pilipino, tinatawag natin itong dasal. Pero sa pagkakataong ito ay deklarasyon. Hindi ito paghingi, ito ay alignment. 2. Gumawa ng banal na espasyo para sa kayamanan. Ang pera, tulad ng ibang enerhiya, ay nangangailangan ng espasyo. Hindi ka makakatanggap kung ang loob mo ay punang takot, duda, o hiya. Sa maraming tahanang Pilipino, naglilinis tayo bago dumating ang bisita. Bakit hindi natin gawin ito para sa kasaganaan? Simulan sa simpleng ritual. Maglagay ng dahon ng laurel sa iyong pitaka na may nakasulat na pangalan mo. Panatilihing malinis at espiritual na bukas ang iyong lugar ng trabaho. Magsindi ng insenso o kandila tuwing Biyernes at Bigkasin. Handa na ang espasyo na ito. Handa na rin ako. Hindi ito pamahiin. Ito ay simbolikong pagkakaayon at ang mga simbolo ay may kapangyarihan. 3. Bawiin ang enerhiya ng pera bilang espiritual. Narito ang katotohanang madalas malimutan. Ang pera ay hindi masama. Isa itong enerhiya. At ang enerhiya ay nagiging anyo ng sisidlang pinapasukan nito. Sa Budismo, itinuturo sa atin na hindi mahalaga kung ano ang hawak mo, kundi kung paano mo ito hinahawakan. Gamitin ang pera ng may kamalayan. Hayaan mong ang bawat piso ay sumalamin sa kapayapaan. Gawin mong ang paggastos, pag-impok, at pagbabahagi ay manggaling sa pag-ibig, hindi sa takot. Buddhist Money Mantra. Naway lahat ng dumarating sa akin ay maging pinagpala. Naway lahat ng lumilisan sa akin ay dumami sa kabutihan. Naway hindi ko kailanman katakutan ang pera, kundi ang maling paggamit nito. Binabago nito ang iyong vibration. Hindi mo na inaakit ang pera mula sa pagkabalisa, kundi mula sa espiritual na kapayapaan. 4. Bitawan ang di kailan magtiwala sa alignment. Ang huli at pinakamaalab na hakbang. Bitawan mo ang orasan. Maraming tao ang humaharang sa kanilang mga biyaya dahil pinipilit nilang mangyari ang lahat sa panahon ng tao. Pero ang banal na pagkakaalin ay walang deadline. Sa Budismo, ang detachment ay hindi pagsuko. Ito ay ang tiwala sa proseso kahit hindi mo pinipilit ang resulta. Kung ipinanganak kang para sa yaman, darating ito. Hindi kapag sinasabi ng takot mo na kailangan mo na ito. Kundi kapag handa na ang kaluluwa mong hawakan ito. Ang 4 na hakbang na ito ay hindi mga mahika. Ito ay mga energetic retunings, disenyo upang ibalik ang iyong espiritu sa pagkakaayon sa kasaganahan na matagal nang naghihintay sa iyo. Kaya huminga ka. Linisin ang iyong espasyo. Sabihin ang iyong katotohanan. Magtiwala sa pag-usbong. Ang iyong milyonaryong enerhiya ay hindi nasa hinaharap. Nasa loob mo na ito ngayon. Maaaring ipinanganak ka sa isa sa mga makapangyarihang petsang nabanggit natin. Maaaring hindi. Maaaring may bahagi pa rin sa iyo na nagtatanong. Ibig bang sabihin nito, ako ay pinili o nakalimutan? Narito ang katotohanan. Hindi ito kailanman tungkol lang sa mga numero. May dalang enerhiya ang mga araw ng kapanganakan. May ilang petsa na may vibrations ng kasaganaan. Pero ang enerhiya ay isang binhi lang, at ang mga binhi, kailangan pa rin ng araw, tubig, at oras upang tumubo. Tinuturo sa atin ng Budismo na kahit ang pinakabanal na karma ay maaaring matulog. At kahit ang pinakamabigat na karma ay maaaring baguhin. Kaya kahit hindi sakto sa mga petsang iyon ang iyong kaarawan. Hindi ibig sabihin na hindi ka karapat-dapat sa kasaganaan. Ibig sabihin, ang paggising mo ay darating sa pamamagitan ng awareness, hindi ng default. Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala tayo sa gabay, sa patnubay ng diwa. Naniniwala tayo na dumarating ang mga palatandaan kapag handa na tayo.
At maaaring ang video na ito ang palatandaan mo. Dahil sa huli, ang yaman ay hindi bagay na hinihintay mo. Ito ay bagay na naalala. Bagay na ina-activate. Bagay na hinahawakan hindi ng kamay kundi ng kaluluwa. Kaya huwag mong itanong, ipinanganak ba ako para sa kayamanan? Sa halip itanong mo, handa ba akong makaalin sa bersyon ng sarili kong matagal nang may hawak nito? Dahil saan man sa iyong paligid, sa iyong katawan, sa iyong kapalaran, ay may bersyon ng ikaw na matagal nang marunong tumanggap. Na matagal nang nagsabing ni bago pa nagsimula ang buhay na ito. At ngayon, panahon na para makilala siya. Dahil ang katotohanan ay simple lang. Hindi ikaw ang matagal nang naghihintay sa pera. Ang pera ang matagal nang naghihintay sa iyo.